Usually, ang unang tinatanong, hindi ko malayo ngayon kung saan yun. Minsan, ang unang tinatanong natin, may wifi ba yun? May signal ba yun? Naranasan na rin ba yun? Na unang tinanong niyo, may signal ba yun? Di ba? So maramihan sa atin, pag may kapulutan ng lugar, malapit man yan o malayo, tinatanong agad natin, may signal ba yun? Dahil mga kapatid, sa buhay natin, takot tayong mawalan namin connection. Lalo sa panahon ngayon, Wi-Fi. Gusto natin connect sa Wi-Fi. Kapag nawawala ang signal, mahina ang signal, minsan nagagalit tayo, nagwawala tayo, lumilipat tayo ng lugar na kung saan may signal. So mga kapatid, sa buhay natin, napaka-importante yung Wi-Fi, yung connection. Ayaw natin na napuputol yung connection ngayon sa Wi-Fi. Ngayong araw ng linggo, ang ating Panginoon nagsasabi din ng isang connection, ugnayan. Ang sabi ng ating Panginoon na ako ang puno ng bukas, kayo ang makasalanan. Kapag kayo ay hindi nakakonect sa puno ito, hindi kayo mahulungan. Kayo ay magiging walang silbi kung wala kayong connection sa puno ito. Ako tayo mawala ng signal ng connection sa puno. Pero sana, sabi ng Panginoon, mas higit tayo malungkot kapag nawalan tayo ng connection sa Kanya. Paano mawawala ng connection sa Diyos? Kapag hindi ka na nagkakasal, kapag hindi mo na binibigyan ng oras na kausapin ng Diyos, kapag masyado ka ng busy sa mundo, dami na lang ang concern mo ang mga bagay, nawawalan ka na ng connection sa Kanya. At ang sinasabi ng Panginoon, kapag nawala ang connection ito, sinasabi niya, hindi na kayo mabubuhay. Hindi kayo magkakaroon ng makabulong ng buhay. Pero pag marami ang magsasabi sa akin, hindi rin totoo. Minsan niya, kapag wala tayong connection sa Kanya, mas nag-enjoy tayo. Mas masaya ng Father pag hindi ka naniniwala sa Diyos. Pag hindi ka maniwala sa Diyos, Father, walang mga bawal. Pwede ka magkaroon ng maraming asawa, Father. Pwede ka magkaroon ng maraming katawan. Pwede kang yumaman. Kapag hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, makuha mo ba ang kayamanan ng mundo hanggang dyan kami sa mundo? Makuha mo ba lahat ng kapangyarihan sa mundo hanggang dyan kami? Hindi mo madadala yan kung kulit ka na ito. Dahil ang pagmamater, mga kapatid, hindi ang buhay na ito. Ang pagmamater, pagkakaos na buhay na ito. Kung bigyan ka man ng Diyos ng 100 taon, mabuhay sa mundo ito. Nag-enjoy ka. Pero anong kamalit ka? Walang hanggang apoy. Walang hanggang pagkikita. Siguro nasabihin natin, Father, hindi naman ako naniniwala doon sa impyerno. Hindi ako naniniwala sa langit. Pero natanong mo na rin ba ang sarili mo? Bakit ka na tayo sa mundo? Yun lang ba ay para kumangin ka? Para magpayaman ka? Eh, hindi mo naman yung matanda. Hanggang dyan sila. Yun lang ba ang purpose na buhay natin? Wala nang iba. Di ba napaka-boring na mga kayo? Kung nabuhay ka lang sa mundo, para mag-enjoy lang, yumaman lang, pagkatapos ng wala.
Ang buhay na may kahulugan, mga kapatid, magkakaroon lang ng kanyang pagkatapos nito. Na kung saan ang kapalit walang hanggan. Ang iba'y ibabalik namin sa walang hanggan, mga temporary hanggan. Yung connection lang makasapagot ito. Kaya makapit sa lahat na naniniwala na may dami ng impyerno may Diyos, may mga ulong na buhay. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na Diyos. May ugnayan pa rin pagkakas sa atin. Kaya may kanta, naalala mo lang yung kanta, alam-alam. Itong kanta, sabi sa kanta, global na ba? Naka-charge pa ba? Ang ating ugnayan sa kanya. Dahil kung global na, pwede natin i-charge na. Kung hindi na nakakunin, pwede pa ulit natin i-connect yan. Mga kapatid, talaga namin yung kapatid, lahat ng sinabi ng Diyos, totoo. Ang mundo, pwede magsinungaling yan sa atin. Pero kailanman, ang Diyos, hindi pwede magsinungaling sa atin. Ang mundo pwede magsabi sa atin, kung gusto niyo na masayang buhay, magpayaman na kayo, magkaroon ka ng magandang bahay, maraming lupa, maraming kalitan. Pero temporary lang na. Ang sinasabi ng Diyos, kung gusto niyo magkaroon ng makabulong ang buhay, sundan niyo ang ginawa mo. Magmahal kayo ng tama. Magpatawad kayo. Ibigay niyo yung kahit nandyan sa inyo, ibigay niyo sa iba. At yun ang buhay na mayroong buhay. Bakit ang buhay na ikaw lang namin ang iniisip? Ang may kamulong buhay, iniisip ang iba. Ang may kamulong buhay, may Diyos na pinaniniwalaman. May Diyos na siguro nakakulit lagi sa Kanya. Kung hindi kayo naniniwala, darating ang panahon, magsisisihan natin ang mga bagay. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, sinasabi na ating Panginoon, importante ang connection natin sa buhay. Pero hindi na mas mahalaga ang connection natin sa Kanya. Dahil ang connection lang na ito ang pagbibigay sa atin ng makabulong. Kaya tanongin natin natin sarili, normal na ba nakakonect pa ba tayo sa Kanya? Kung hindi na at normal na, pwede tayo mag-charge at mag-connect ulit. Magsintayin